Bubuksan mo ba ang iyong puso sa Kanya? Mga rekomendasyon para sa iyong pagbisita kay Jesus na nakasakramento. 1. Ihanda ang iyong sarili sa loob bago pumasok. Bago pumasok sa kapilya o oratoryo, huminto ka sandali. Iwanan ang ingay, ang pagmamadali at ang mga alalahanin ng araw. Magsikap na pakalmahin ang iyong isip at iyong puso. Tandaan na makikipagkita ka sa Hari ng mga hari, sa Panginoon na nagmamahal sa iyo ng walang hanggan. Ang gawaing ito ng paghahanda ay mahalaga upang makapasok sa banal na presensya ng may bukas at handang puso. 2. Gumawa ng pagluhod ng may debosyon. Kapag tumatawid ka sa hangganan ng kapilya, gumawa ng pagluhod ng dahan-dahan at may kamalayan na nakatingin sa tabernakulo. Ang kilos na ito, na tila simple, ay isang pagpapakita ng respeto at pagsamba sa Panginoon na naroroon sa kabanal-banalang sakramento. Tandaan na hindi ito isang mechanical na gawa. Gawin ito ng may pag-ibig at pananampalataya. 3. Hanapin ang iyong lugar at lumuhod. Pumunta sa bangko na nararapat at lumuhod. Manatili sandali sa katahimikan na nakatingin sa tabernakulo. Obserbahan ang nakasinding lampara na nagpapaalala sa atin na naroon si Jesus, naghihintay sa atin. Hayaan mong ang paunang sandaling ito ay maging isang sandali ng koneksyon sa pagitan ng iyong kaluluwa at niya. Pakalmahin ang iyong paghinga at patahimikin ang iyong isip. Bago magsimulang magdasal, huminga ng malalim at kalmado. Hindi lamang ito nakakatulong na maparelax ang iyong katawan, ngunit pinapayagan ka rin nitong ituon ang iyong pansin kay Jesus. Habang humihinga ka, ulitin sa loob ang isang simpleng parirala tulad ng, Jesus, narito ka. Gumawa ng isang gawa ng presensya ng Diyos. Bago simulan ang anumang panalangin, kilalanin ang presensya ni Jesus gamit ang isang parirala tulad nito. Panginoon, naniniwala ako na narito ka, naroroon sa lugar na ito, nakatingin sa akin, nagmamahal sa akin. Sinasamba kita ng buong puso ko. Ang maikling gawaing ito ng pananampalataya at pagsamba ay tumutulong sa atin na ituon ang ating espiritu sa Diyos at inihahanda tayo para sa dialogo sa Kanya. 6. Manawagan sa Espiritu Santo. Bago magsimulang manalangin, hilingin sa Espiritu Santo na gabayan ka sa sandaling ito. Espiritu Santo, halika at manalangin ka sa akin. Punuin mo ang aking puso ng iyong mga inspirasyon. Hilingin mo sa akin ang dapat kong hilingin. Turuan mo akong makipag-usap kay Jesus. Ang hakbang na ito ay mahalaga dahil ang Espiritu Santo ang nagdadala sa atin sa tunay na pakikipag-isa sa Panginoon. Simulan ang iyong panalangin ng may kalmado at lalim. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagdarasal ng isang salmo, ng dahan-dahan, pagninilay sa mga salita nito, o gumamit ng isang maikling panalangin na tumutunog sa iyong puso. Ang ilang mga opsyon ay, Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Panginoon, alam mo na mahal kita. Kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Diyos ko at lahat ko. Hayaan mong ang mga pariralang ito ay maging parang isang eko sa iyong kaluluwa, kasabay ng iyong paghinga, hanggang sa madama mo ang malalim na koneksyon kay Jesus. Makipag-usap kay Jesus na parang kaibigan. Naghihintay si Jesus na pakinggan ka. Makipag-usap sa Kanya ng may tiwala at katapatan. Sabihin sa Kanya ang iyong nararamdaman, ang iyong inaalala, ang iyong inaasam. Ipahayag sa Kanya ang iyong mga kagalakan at iyong mga pagdurusa. Ang personal na dialogong ito ay
isa sa pinakamagandang anyo ng panalangin dahil nagmumula ito sa puso. 9. Pakinggan si Jesus sa katahimikan. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pakikinig. Manatili sa katahimikan at hayaang magsalita si Jesus sa iyo. Maaaring hindi ka makarinig ng mga salita, ngunit madarama mo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kaaliwan, ang kanyang pag-ibig. Ang katahimikan ay ang wika na kung saan madalas na nakikipag-usap sa atin ng Diyos. 10. Tapusin ng may pasasalamat at pagtatalaga. Bago tapusin ang iyong pagbisita, magpasalamat ka kay Jesus para sa kanyang pag-ibig, para sa kanyang presensya, para sa mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa iyo. Gumawa ng isang gawa ng pagtatalaga na sinasabi sa kanya, Panginoon, lahat ng ako at lahat ng mayroon ako ay sa iyo. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Nagtitiwala ako sa iyo. Sa oras na ito ng pagsamba, maaari mong dasalin ang mga sumusunod na panalangin, puno ng pag-ibig at debosyon sa sagrado puso ni Jesus. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nakasakramento. Puso ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang ang aming mga mga buhay ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig at ng iyong walang hanggang kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin, patawarin mo ang aming mga kasalanan, at turuan mo kaming laging lumakad sa landas ng iyong katotohanan. Matamis na puso ni Jesus, maging walang hanggan mong pag-ibig, aming lakas sa mga sandali ng kahinaan at aming ilaw sa kadiliman. Sagrado puso ni Jesus, makilala, mahalin at tularan sa buong mundo, upang ang bawat puso ng tao ay makatagpo sa iyo ng kapahingahan at kapayapaan na labis nilang inaasam. Sa oras na ito ng panalangin, alalahanin din ang mga higit na nangangailangan nito. Ang mga mahihirap na nagdurusa sa kakulangan ng mahalaga. Ang mga may sakit na nakikipaglaban sa sakit. At sa mga hindi pa nakakakilala sa napakalawak na pag-ibig ni Jesus. Mamagitan ng may kasigasigan para sa pagbabagong loob ng mga makasalanan, upang maranasan nila ang maawaing yakap ng Panginoon, at para sa mga kaluluwa sa purgatorio, upang masiyahan sila sa lalong madaling panahon sa walang hanggang kaluwalhatian sa kanyang presensya. Ang gawaing ito ng pamamagitan, ang pagtataas na ito ng ating mga panalangin para sa iba, ay isang malalim na kilos ng pag-ibig at pagkakawanggawa. Dito, sinusundan natin ang halimbawa ng puso ni Jesus, na laging tumitibok ng may pagkahabag para sa bawat kaluluwa, nang walang pagbubukod. Naway ang ating mga pagsusumamo ay maging parang isang eko ng banal na pag-ibig na nagdadala ng kaaliwan, pag-asa at kaligtasan sa lahat ng sulok ng mundo. Ang 5 minutong ito kasama si Jesus na nakasakramento ay maaaring magpabago sa iyong buhay. Ito ay isang panahon ng biyaya, kung saan ang ating puso ay nakakatagpo ng puso ni Kristo, kung saan ang ating mga alalahanin ay natutunaw sa kanyang pag-ibig, at kung saan natatanggap natin ang lakas upang magpatuloy. Gawin mong regular na gawain ang pagkikitang ito. Maglaan ng oras bawat linggo o bawat araw, kung maaari, upang makasama siya sa kabanal-banalang sakramento. At laging tandaan, sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nakasakramento. Amen.
5 minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig. Ikaw na nananatiling nakatago at tahimik sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa ating mga pagdalaw. O Panginoon ng Sagraryo! Lubhang nakalimutan, hindi pinapansin, at madalas pinababayaan. Ngunit gayon paman patuloy kang nagmamahal ng may hindi maarok na pag-ibig, walang humpay na tumatawag sa puso ng lahat ng kalalakihan at kababaihan. Ngayon, ng buong pagpapakumbaba at pasasalamat, nais kong ialay sa iyo hindi lamang ilang minuto ng aking araw, kundi ang malalim na tibok ng aking puso at ang bulong ng aking kaluluwa. Panginoon ng Sagraryo, gawin mong ang mga minutong ito ay isang taos-pusong regalo ng pag-ibig para sa iyo. Hindi lamang ito 5 minuto ng aking oras. Nais kong ito ay 5 minuto kung saan yakap ka ng aking kaluluwa. 5 minuto ng isang taos-pusong pag-ibig at isang panibagong pananampalataya. Hinihiling ko sa iyo, Jesus, na dagdagan mo ang aking pananampalataya upang makita kang malinaw sa misteryo ng tinapay na kinonsagrado, ang dakilang himala na araw-araw mong iniaalok sa amin mula sa altar. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging katulad mo, maawain, mabait, matiyaga. Naway ang aking puso ay maging refleksyon ng iyong maawaing pag-ibig sa lahat ng nakapaligid sa akin. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo palagi ang aking landas at patnubayan mo ako sa landas ng kabutihan. Kahit na ang mga anino ng mundo ay nagtatangkang magpapadilim sa aking paglalakad. At higit sa lahat, Panginoon, gawin mong ang aking pag-ibig sa iyo ay lumago araw-araw. Naway ang bawat pakikipagtagpo ko sa iyo ay isang pagkakataon upang palalimin ang banal na relasyong ito na nagpapabago sa aking buhay. Jesus sakramentado, ang simbahan, sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, ay nag-alok sa amin ng walang kapantay na kayamanang ito, ang iyong buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Tulad ng may karunungang sinabi ni San Pablo VI, ang simbahan ay ang nakikitang plano ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang walang hanggang pag-ibig na ito ay nagiging madama sa bawat altar, kung saan ikaw ay naroroon ng may pusong puno ng pagkahabag, pagmamahal, at isang nag-aalab na pagnanais na tanggapin kami. Ang buo kong buhay ay nakasentro sa Sagraryo. Sa bawat pagkakataong lumalapit ako sa iyo, nakadarama-darama ako ng kapayapaan na hindi kayang ilarawan sa mga salita. Para bang natagpuan ng aking kaluluwa ang kanlungan na labis niyang inaasam, isang oasis sa gitna ng disyerto. Ngunit nais kong magbahagi ng isang bagay na espesyal. Sa bawat pagkakataong inilalantad ang kabanal-banalang sakramento, ang aking puso ay nanginginig sa kagalakan at pasasalamat. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay parang isang maliit na bata na tumatakbo upang makipagkita sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na ang kaluluwa ay puno ng emosyon at pag-asa. Naiisip ko si Jesus sakramentado na nakabukas ang mga braso na may isang maningning ng ngiti na sinasabi sa akin ng may walang pasubaling pag-ibig. Narito ako naghihintay sa iyo. Kaysaya ko na dumating ka!